Pero ang punto dito, yung pang-aabuso ng gobyerno. Kasi kung mananahimik lang tayo sa pang-aabuso ng gobyerno, paulit-ulit lang yan, oh. Oh, sino na naman? After ni Arnie Tevez, ang KOJC na naman. Pagkatapos yan, yung iba na naman kakampi sa mga Duterte, hanggang walang pumapalag sa kanila, hanggang hindi tayo nag-iingay. Lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte, gigipitin nila. Gagawa nila ng istorya. Ipe-persecute nila para talagang walang tumulong sa mga Duterte. Ganun kasi sila eh. Ganyang kademonyo ito, lintik na gobyerno to. O tuloy. Pamilya Tevez. Ang mga Tevez na kanilang tinatarget ay sina Governor Henry Pride Tevez, na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador ng Negros Oriental, at si Janice Tevez, na kumakandidato naman bilang congresswoman ng 3 distrito ng nasabi ring lalawigan. Ay, kaya naman pala eh. Talagang gusto nilang eradicate. Alam mo yung ginagawa sa kanila parang mga Duterte. Talagang, alam mo yun, dudungisan. Kasi ang mga pasensya na ha, pero ewan ko ha, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sana matuto na tayo. Ang mga Pilipino kasi, yung name recall, pag sinabi mo mga Tevez, lahat na silang Tevez, madali lang yan. Talagang idamay natin silang lahat. Damay-damay na yan. Tevez, basta Tevez, dumihan natin. Basta mga Duterte, dumihan natin. Di ba? Ganyan eh. Lahat-lahat na sila. Oh. Kaya ito, since tumatakbong congressman pala yung kapatid, tapos yung isa, governor, ayan na. Kaya talaga pala bumabalik na naman tong lintik na issue nito. Mga ulul, diversion nyo lang yan. Gago! Mag-focus tayo sa krimen na ginawa ng mga congressman dyan sa blankong budget na yan. Huwag nyo nga kami linlangin, hindi nyo kami malilinlang, hindi nyo kami madadivert. Bycam, mga scammer kayo! So mga kababayan, alam na po natin ang gagawin natin. Subscribe, click the notification bell, and especially share nyo sa mga kaibigan nyo. I-PM nyo sa kaibigan nyo itong YouTube natin, ha? Maging aktibo tayo kasi tayo na lang magtutulungan. Pag hindi pa tayo nagtulungan, walang mangyayari sa atin. I-share natin tong video, ha? Sa mga friendship natin, ha? Okay? Bagong issue na ito. Actually, luma na ho ito. Pero dito, malalaman mo talaga na kung ano ang motibo ng paninira sa mga Tevez. Naku po. Meron po kasi akong ikikwento sa inyo ngayong araw na to. Isisiwalat ko sa inyo yung nangyari ho dyan sa Negros, kung saan di ba, pinagbintangan po itong si Tevez na pumatay sa mga Degamo, dito kay Degamo bilang gobernador. Ngayon lumalabas kung ano ang tunay na motibo ng pagbibintang sa mga Tevez. Nako po. Sabi ko sa inyo noon di ba, na time will tell the truth. Antayin lang natin kasi sa simula perfect target si Arnie Tevez Alam naman natin si Arnie Tevez, yung itsura nito parang gangsta shit Para talagang gangsta itong si Congressman Arnie Tevez. Kaya madaling target Tapos may asta po ito di ba? Kita naman natin maglakad poging-pogi talaga. O baka asta talagang bad boy ang datingan, parang si Robin Padilla Kaya tuloy madali ho itong tinarget. Madali hong tinarget at inagaw ho ang mga negosyo dyan sa Negros. At hindi lamang po yun. Alam mo kasi nila na itong mga Degamo ay walang nagawang maayos. Kaya na lang itinarget ho ito para talagang, alam niyo yun, wala nang makalaban. Kasi alam nilang matatalo. So, para walang makalaban, yurakan mo yung pinaka-taong posibleng makatalo dito sa mga Degamo na ito. Walang iba kung hindi ang mga Tevez. Kaya nga kung papansinin ninyo, may bagong issue ngayon. Mantakin mo, dinamay naman ngayon panahon na ito, yung kapatid. Bakit kanyo? Dahil nga po, tumatakbo yung kapatid bilang gobernador ng lungsod na yan. So, ibig pong sabihin, mga kababayan, talagang ang motibo lamang ng banat kay Congressman Arnie Tevez ay dahil po
sa issue ng politika. Panoorin po natin tong news na ito, ha. Inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Justice na kasuhan si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves at siyam na iba pa kaugnay sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo at iba pa noong 2023. Isipin mo, 2023 pa ho yan, ha. Ang tagal na ho niyan, ngayon lang kakasuhan. Ano to? Pahabol? Kasi nga po, kaya siya kakasuhan, hinabol ngayon ay dahil po tumatakbo siyang gobernur. Oh, alam nyo, mahal ho namang, ito maaring tayo mga taga Metro Manila, iba, alam mo na, yung imahe kasi ng Teves, parang ang bad boy ang datingan. Pero mga taga Negros, mahal po ang mga Teves. Yun ang tinatanong ko sa mga kakilala ko dyan. Alam mo, iba kasi, ako naniniwala sa mga ganyan, yung propaganda. Kasi alam mo, kahit nung una, di ba, ang daming, kahit po ako, naloko din ako na parang ang dating ni Pastor Kibuloy, masamang tao, nangaabuso. Pero yun ay media propaganda lamang ng kalaban. Ganon din ang nangyari dito sa mga Teves, media propaganda na masamang tao itong mga ito. Pero sa totoo, yung mga taga-Negros, gusto ho sila. Ngayon, yung mga nagpo-propaganda laban sa kanila, walang iba kung hindi yung mga political nakalaban nila. Kung pansinin nyo tahimik na ang lahat. Ibig sabihin, wala na si Teves, si Arnie Teves, wala na ho siya. Okay na lahat. O tumakbo ngayon bigla itong si Henry Teves biglang gobernur. Biglang kinasuhan. Kita nyo na? So doon pala makikita mo na ang motibo talaga ng gobyernong to, tanggalin ang kalaban nila sa Negros. Kasi alam nyo mga kababayan, strategic daw yung lugar na yan, yung Negros na yan. Strategic ho yan sa kalakalan. Ano ho yung lugar na yan pagdating sa ekonomiya at sa pera at higit sa lahat kahit ho yung gambling yung mga, alam nyo na, sa Pagcor, yung STL, di ba? Yung mga ganyan, inagaw ho ng kalaban. Ang nangyari, alam mo naman tong gobyerno to di ba? Pag hindi ka kakampi, pag hindi ka napasunod, kakasuhan ka ng kung ano-ano. Nakita ko yan. Sa bawat, mula kay Bantag, Pastor Kibuloy, di ba? Teves, sino pa? Ito yung mga nakikita nila makakalaban hanggang umabot na nga sino? VP Sara Duterte, pati si Rodrigo Duterte. Lahat to, kahit kami mga vloggers, kinakasuhan na. Pag hindi nila makuha, kakasuhan ka, iimbentohan ka na kung ano-ano. Kaya expect nyo, kaming mga vloggers, expect ninyo. Mantakin mo, galit kami sa gambling, sasabihin kaming pogo vloggers daw kami. Galit kami sa droga, tapos nanggagaling daw sa drug lords ang pinambabayad sa mga, kita nyo? Kung gaano kasinungalingan, ika nga. Pero kung tanga ka, maniniwala ka. Bakit? Araw-araw ba naman nila ilabas Alam mo, tandaan niyo yung propaganda yan. Pag pinaulit-ulit, nagmumukha ng totoo. Kaya laging inuulit-ulit na media. Magkakaroon ng hearing sa fake news na mga vlogger, fake news na mga vlogger, fake news na mga vlogger. So, iisipin tuloy ng mga taong bayan, basta vlogger, fake news. Hindi ho ganun ang totoo. Diba? Ang dami ho dyan. Media mismo nagpe-fake news Mga tarantado yung mga media na yan nagpe-fake news din po yan. Pero ba't di nila tinatawag na fake news mainstream media? Fake news traditional media? Hindi ho nila tinatawag ng ganun. Bakit? Kasi nga, kontrolado ho nila yun. Kontrolado ng mga politiko ang media. Alam naman po natin, ang media noche lang yan. Konting merienda lang dyan. Masaya na yan ang problema sa mga vloggers, hindi ho nila makontrol. Kasi, bakit wala ho kaming boss kami kasi etong network, sa totoo lang, not particular sa GMA every network, nalulugi na. Wala na ho silang advertiser. Bakit? Bilang kumpanya, advertiser, libre ka na mag-advertise sa social media. Bakit ka pa mag-a-advertise sa mainstream media? Tama, mali. Tapos, ang laki ng gastos ng traditional media para magkaroon ng newsroom, para bayaran yung mga writer, reporter, ang laki ng gastos nila. Ang laki ng overhead nila. Kaya madali silang bayaran na tumanggap dahil sa ang laki ng gastos nila So, ang bubuhay sa kanila, alam nyo na,
Pera ng politiko. Ang social media, wala ko kaming gastos. Yung sariling gamit lang namin. Computer, ilaw, camera, tapos na. Di ba? Microphone. Yun na yun. Tapos wala ko kaming overhead expenses. Ibig sabihin, wala kaming sinasahuran. Ngayon, yung kita namin sa social media, sapat na po. Hindi na namin kailangan ng may magbayad sa amin. Ganun ang social media. Kaya nga mga kababayan, diyan pala makikita mo na kung sino ang prone na tunay na bayaran at tunay na naglalabas ng fake news. And yet, ang propaganda nila, basta vlogger, fake news. So what do I mean? Same thing pagdating sa ibang mga politiko. Para makuha nila ang mga cities. Halimbawa, kahit nga si Mayor Rama, di ba? Mantakin mo, gumawa sila ng mga kaso, binuhay nila yung kaso para matanggal. Ang dami hong mga mayor na hindi lang nababalita na pag hindi nila kakampi, binubuhay nila yung mga kaso. Nagkataon lang nauna at saka kasi unang-una ito isa sa mga nauna ito si Congressman Arnie Tevez. Pero dahil nga sa pangyayaring ito, nabubuking natin na it's all about politics. Kasi kung seryoso silang kasali talaga itong mga Tevez na to, ito particular si Henry Tevez, di sana nung una pa lang. Bakit ngayon lang yan? Kasi nga tumakbong gobernador. In other words, it's really politics ang reason kung bakit pinatutumba ang Tevez sa lugar nila. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, batayan sa mga bagong ebidensyang kanilang nakalap kaugnay sa kaso, kabilang ang mga na-recover na armas at pampasabog. Yan. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Pride Henry Tevez kaugnay nito. Ayon naman kay Attorney Ferdinand... Alam mo para palang binhi o seed. Seed yung armas Siguro nung sila po ay nag-raid noon, nagtanim sila ng butil ng tawag doon ng seed, 'di ba? Naglagay sila ng seed diyan. Pagdating ng 3 taon, tutubo na at magiging armas 'yan. Magiging baril 'yan, magiging granada 'yan. Tinanim nila noon. Ngayon lang nila nakita may ganun. Hindi, isipin nyo na nakakapagtaka yun Ngayon mo lang makikita yun after how many years? Tsaka mo lang sasabihin, may dagdag na ebidensya. Alam mo kung sino na naman ang pasimuno nito? Yung sip-sip na bida-bidang general. Yung kain na... yung humahalik sa tumbong ni Marcos. Walaan nyo kung sino yun. Alam niyo, kilala niyo yun. Topacio na abogado ng kapatid ni Pride Tevez na si dating Congressman Arnie Tevez, katakataka na ngayon lang pinakakasuhan ang dating gobernador. Halata raw na itinaon ito sa panahon ng eleksyon dahil tumatakbong muli sa Negros Oriental si Pride Tevez. Para pala kaming kami magkapatid na si Coach Oli. Bakit? Kalbo si Tevez, parang ako. Si Arnie Tevez. Etong si Henry Tevez, may buhok. Huwag ka mag-alala, Congressman Arnie Tevez. Mas yummy ang mga kalbong katulad natin. Yes. Dati nang itinanggi ng magkapatid na Tevez na may kinalaman sila sa pagpatay kay Degamo. Ayan, pakinggan natin itong statement po ni Atty. Topacio. Ito. Magandang araw po. Mayroon na naman kaming natanggap na bagong intel mula sa mga taong... Atty. Topacio, hindi sa inyo bagay yung seryoso masyado, Hindi kasi si Atty. Topacio maligalig to Pag nakakasama natin to Mamalasakit at sawang-sawa na sa kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon na may mga ahensya ng pamahalaan na matinding inuudyukan ng ilang politiko. Sino? PNP ba yan? PNP ba yan? PNP ba yan? Si Tory ba yan? Wala. Na magsagawa na naman ng raid at pagtatanim ng ebidensya sa mga ari-arian. Ako po, magre-raid na naman daw. Alam nyo mga kababayan, naniniwala ako dito. Bakit? Ganon din kay Pastor Kibuloy. May nabalitaan kami na magre-raid doon.
ipapasara na talaga din yung tuluyan yung kingdom, yung KOJC. Parang ganito rin ang gagawin dito. I-raid na naman para may maitanim sila, may mga bagong kaso na naman, tapos gagawa nilang aagawin nila yung property, crime, magiging crime scene na naman. Ganyan na ganyan. Alam mo, hindi pa ba tayo nadala? Kaya nga mga kababayan, kasi baka sabihin nyo, bakit mo pa pinagtatanggol yan? Uy, hindi ho siya pinagtatanggol natin, si Arnie Tevez. Pero ang punto dito, yung pang-aabuso ng gobyerno. Kasi kung mananahimik lang tayo sa pang-aabuso ng gobyerno, paulit-ulit lang yan, oh. Sino na naman? After ni Arnie Tevez, ang KOJC na naman. Pagkatapos yan, yung iba na naman kakampi sa mga Duterte, hanggang walang pumapalag sa kanila, hanggang hindi tayo nag-iingay. Lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte, gigipitin nila, gagawa nila ng istorya, ipe-persecute nila para talagang walang tumulong sa mga Duterte. Ganun ho kasi sila eh. Ganyang kademonyo ito, lintik na gobyerno to. O tuloy. Pamilya Tevez. Ang mga Tevez na kanilang tinatarget ay sina Governor Henry Pride Tevez, na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador ng Negros Oriental, at si Janice Tevez na kumakandidato naman bilang congresswoman ng 3 distrito ng nasabi ring lalawigan. Ay, kaya naman pala eh. Talagang gusto nilang eradicate. Alam mo yung ginagawa sa kanila parang mga Duterte. Talagang, alam mo yun, dudungisan. Kasi ang mga pasensya na ha, pero ewan ko ha, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sana matuto na tayo. Ang mga Pilipino kasi, yung name recall, pag sinabi mo mga Tevez, lahat na silang Tevez, madali lang yan. Talagang idamay natin silang lahat. Damay-damay na yan. Tevez, basta Tevez, dumihan natin. Basta mga Duterte, dumihan natin. Di ba? Ganyan eh. Lahat-lahat na sila. Kaya ito, since tumatakbong congressman pala yung kapatid, tapos yung isa, governor, ayan na. Kaya talaga pala bumabalik na naman tong lintik na issue nito. Mga ulul, diversion nyo lang yan. Gago! Mag-focus tayo sa krimen na ginawa ng mga congressman dyan sa blankong budget na yan. Huwag nyo nga kami linlangin, hindi nyo kami malilinlang, hindi nyo kami madadivert. Bycam, mga scammer kayo. Oo, kayong mga pumirma na blanco. Tapos, sino naglagay? Managot kayo, mga animal kayo, mga krimen kayo, mga magnanakaw kayo sa bayan. Hindi pwede yung blanco-blanco na yan, tapos bigla nyo lalagyan ng amount. Ano to? Blank check? Siniswerte ba kayo? Puro na nga kayo nakaw dyan sa kongreso, tapos biglang blank check pa ito. May mga tarantado pala talaga kayo, no? Tapos ayan na naman, mag-iimbento na naman kayo. Kakasuhan si Duterte, kakasuhan yung mga vloggers, kakasuhan to si Tevez para maraming istorya, makalimutan na yung vice cam nyo. Hoy, mainstream media! Balikan nyo na yung vice cam. Pinasasagot na ng Supreme Court yan ha. Focus tayo dyan sa vice cam. Trilyon ang ninakaw dyan, trilyon. Anak kayo ng wewe, oo. Mayroon ding lumalabas na mga pahayag sa media na si Governor Pride ay pinakakasuhan na ng multiple murder. Nako. Ukol sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at mga security nito. Ano to? Sino ba talaga? Akala ko ba si... Dito pa lang, maguguluhan ka na eh. Akala ko ba si Arnie Tevez ang pumatay? Ngayon si Henry Tevez na. Porket hindi na kumakandidato si... Ang baduy ng style nyo. Bulok talaga. Hindot din kasi itong sip-sip na general na to eh. Hindi totoo ah. Akala ko ba yun, sabay sila? Pare, brother. Hindi ko alam kung anong tawag nila. Kuya. Barilin natin pareho. Dalawa ang mastermind. Ayan na naman po tayo sa mastermind. Dalawa. Hindi ba pwedeng isa lang? Kaya nga mastermind eh. Hindi ba sino ba talaga sa kanilang dalawa? Hindi, eto ginagawa ko lang katatawanan pero totoo yan. Mantakin mo, dalawa silang nag-isip. Pareho silang mastermind. That is a big stupidity. Hindi pwede yun. Kahit kami magkapatid, kunwari meron kaming pinaplano sa buhay.
Wala naman kami pinaplano. Wari lang, meron kaming pagpaplanuhan. Ako, wari, niche niya yun. Kunwari, doon yung strength niya, Coach Oli, bahala ka na dyan, ha? Siya na lahat yun, Pag ako naman, yung niche ko naman, yung strength ko, sasabihin niya, ikaw na, bahala dyan, ha? Diba? Hindi, totoo naman, di ba? Hindi pwedeng dalawa nagpaplano. Hindi pwedeng dalawa mastermind. Dito, make up your mind. Puro kayo mastermind. Make up your mind. Sino ba talaga ang mastermind sa kanilang dalawa? Si Arnie Tevez, si Henry Tevez. Alam ko na. Dati si Arnie Tevez. Nung nagawa na nila yung maitim na balak nila na gawing terorista si Arnie Tevez hanggang makaalis ng Pilipinas, hanggang matanggal sa Kongreso, ngayon hindi na pwedeng bumalik dito. Tapos na yon, si Henry Tevez naman ngayon na mastermind. Gago! Kaya dito, booking natin yung talagang katarantaduhan nila. Booking natin. Dito, patunay talaga ito Sabi ko nga, dito sila nagkamali. If you think you made a right decision by charging Henry Tevez, di ba? By including Henry Tevez doon sa charge against doon sa pumatay kay Digamo, nagkakamali kayo dito. Dito, lumalabas talaga yung inyong motibo. Na ang motibo ninyo, burahin lang ang mga Tevez doon sa lugar nila para makatakbo kayong at kayo ang maghari-harian dyan sa Negros. Nako po, nako. Tuloy. Ayan na. For 2023. Katakataka ang mga pangyayaring ito. Ang pagkakaso kay Governor Pride ay halatang-halata na dulot lamang ng kanyang pagiging frontrunner sa gubernatorial race sa Negros Oriental. Obvious naman ito dahil 2023 pa nangyari ang krimen. Ngunit bakit ngayon lamang siya kakasuhan kung kailan siya ay tumatakbo muli bilang gobernador? Hindi rin may pagkakailan na ginagawa lamang ito ng administrasyon, hindi lamang upang sirain ang mga kandidaturan ng mga itinuturing nilang kalaban sa politika, kundi upang maghasik ng kaguluhan, upang magamit na pantakip sa maraming kapalpakan ng rehimeng Marcos at upang magsilbing panakot sa mga hindi nito kaalyado sa politika ngayong panahon ng kampanya. Nananawagan kami sa mga kinauukulan na sana ay huwag nating lapastanganin ang demokrasya at rule of law sa ating bansa. Yung palakpakan. Maraming salamat po. Hindi, alam mo, perfect. Perfect ito. Perfect yung sinabi ni Topacio. That this is another way, di ba? Another way of ma-divert ang kapalpakan ni Marcos. Naku, yan talaga ang totoo. Another way para ma-divert yung kabalastugan ng kanyang pinsan na si Romualdez. Kung akala ninyo kaya nyong paikut-ikutin ng taong bayan, hindi. Booking na kayo. Kaya mga kababayan, mapagmatyago tayo dahil alam nyo, it's really obvious Kaya nga pag i-google ninyo, tingnan ninyo kung sino na namang namumunong General Hindot ang nandito. Ito. Gago! Walang iba kung hindi yung sip-sip. Sobrang sip-sip na general. Kayo na lang kung bahalang umusga kung sa tingin ninyo. Pero ito, it's really obvious. This is really obvious a diversion. Diba? This is a diversion or sabihin na natin para mapagtakpan ang kapalpakan ni Marcos. Ito talaga ang totoong nangyayari sa ating bayan. Ayun lang Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Unahin natin tong demandang kakaharapin ni PRRD. Nirereklamo po siya ni Torre. Mamaya pag-usapan natin na ang PDP po ay pinapasok ng mangga. Okay? Mamaya po yan. Sinampa na reklamo si dating Pangulong Duterte kaugnay ng sinabi niya tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Pero ang kaalyado ng mga Duterte minaliit ang reklamo. Wala raw yang legal na basihan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante.
Alam mo, nung sinabi to ni PRRD, sabi ko, eto na naman, sasakyan na naman to ng mga bobo. Sinakyan nga ng mga bobo. Ay, nako. Alam mo, basang-basa na natin eh. Binanggit ko to sa SMNI kasi nung nasa SMNI kami, no, may programa kami natapat sa speech ni PRRD, kaya naman nilive po namin yan. Yan po sabi ko, ay, ang galing talaga ni PRRD, pero sabihin nyo, maglalabasan na naman yung mga isip bata, yung mga bobo, at saka yung mga uhuging iyakin dyan. Tingnan mo, ito sinabi ni PRRD. Ito na sila, naglalabasan na mga animal. Napansin mo, ha? Medyo pangit pa ang sound system ng PDP. Pero pansin mo, nung nagsasalita si PRRD, grabe ang participation ng crowd. Talagang nakikinig, nagtatawanan, pumapalakpak, sumisigaw. Talagang into PRRD speech po sila. Hindi katulad ni BBM. Parang parang bayad. O kaya parang mga pulis lang talaga yung nakikinig kay PRRD dahil pinagsuot ng uniformeng pula yung mga pulis. Kawawang mga pulis kay BBM talaga. Oh. Pero dito kay PRRD, iba talaga nakikinig po. Lalo na kung maganda-ganda ang mic nila dito, ay, mas maraming nakikinig. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ang kontrobersyal na pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Huwebes, ang dahilan kaya siya ngayon sinampahan ng reklamong inciting to sedition. Ito na to si Buang talaga ito. Hindi po mura yung Buang parang stupido lang. Buang talaga ito si Torre. Lahat na lang pinatulan nito. Ito yung mama na pati heartbeat may nadidinig sa ilalim ng lupa. Alam mo, grabe ang guni-guni ng mama na ito. Palagay ko ito'y nagpapatawas. Naniniwala to sa guni-guni. Naniniwala to sa maligno. Ito yung taong nagsabi na tumagos si Pastor Kibuloy. At may naririnig na heartbeat. Kaya naghukay. Ganun po ang klase ng utak ng mama. Isipin mo, bibiyakin mo, pasasabugin mo. Sabi, pasasabugin pa raw yung katedral. Tapos, sabi, huhukayin mo yung simento dahil may nahiririnig na heartbeat. Ganyan po yung klase ng pag-iisip na itong mama na ito. Ewan ko, baka ito may nakikitang maligno sa bahay nila. Hindi ko alam kasi yung mga ganitong yan yung mga taong kung ano-ano ang nakikita, nadidinig. Di ba? Isipin mo, heartbeat. Ngayon naman, si Dishon naman, kay PRRD, pambira, mahina talaga ang nito. Mahina talaga ang pagkatao nitong mama na ito. Oh, Jesus. Pero Diwata, Torre, talagang nangingitim ka ngayon. Hindi ko maintindihan. Ba't ganyan na talaga kulay mo? Maitim din naman ako pero hindi ganyan no? Talagang nagiging hawig mo na si Diwata Fully utterance. Inihain niya ni PNP CIDG Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Bagong Pilipinas na Ano ba yung bagong Pilipinas? Naguhukay maghanap ng heartbeat? Yan ba ang bagong Pilipinas, Torre? Pambirang mama ito. Kaya nga meron ako nakita sa Facebook no? Kayo sumagot, do you agree doon sa nakita ko sa Facebook na ito raw si Torre is the most hated man in the Philippines? Di ba? Dahil sa guni-guni mo, ginulo mo ang buong KOJC. Dahil sa guni-guni mo ngayon, guguluhin mo yung buong pagkatao ng ating dating presidente. Pambihirang mama ito. Grabe pangarap nito. Gawin mo na ng PNP chief to. Gawin mo na ring presidente ito. Hindi, wag naman, mawala ng trabaho si Marcos. Gawin mo ng Speaker of the House to. Patakbuhin mo na sa Congress. Ako sasabihin ko sa inyo, tatakbo ito. Asahan mo yung ganitong kaepal na mama, tatakbo ito.
Ano sinabi namin? Si Abalos tatakbo sa Senado. Tumakbo, di ba? Si Boying tatakbo. Hindi lang natuloy dahil nagkasakit. Malala ang sakit ni Boying, hindi umano. So hindi siya makatakbo. Sasabihin ko sa inyo, kung itong mama na ito ay hindi magkakasakit or hindi mabubuang. Kasi feeling ko talaga buang ito eh. Sinong nasa matinong kaisipan na maghahanap ng heartbeat sa ilalim? At maghuhukay sa ilalim ng eskwelahan na mayroong tunnel. Eh di ba buang? Kung ito hindi magkakasakit, tatakbo to. Tingnan nyo. Abang-abang lang kayo. Napaka-epal po nung mama na ito. At kung hindi makukulong, kung hindi, abangan nyo, tatakbo ito. Hindi na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. May sinabi ba si Marcos, si PRRD na joke only? Walang sinasabi si PRRD na joke only. Pero understood na yun. Alam mo, ang hindi lang makakaunawa nung grade 1. Pag grade 2 ka na, naiintindihan mo na joke yun eh. Di ba? Yun yung limit. Hindi ko alam kung ang natapos ba nito si Torre grade. Hindi naman pwede maging pulis ang grade 1. Di ba? At saka yung buang lang. Pero ako naniniwala, hindi bobo to si Torre. Isa pa itong nagbobo-bobobohan para magamit or magpagamit kay Marcos at kay Tamba. Yan lang yun. Siyempre, may pakinabang si Torre. Sisip-sip siya kay BBM, sisip-sip siya kay Tamba. Alam naman natin yung galawan sa kay OJC kung kaninong galawan yun. Marcos na Marcos, Martin na Martin ang galawan nun. Diba? So, sip-sip. Hanggat may pakinabang si Torre sa kanila, Team Payaman! Yutuy! Anya, hindi pwedeng maliitin ang mga birong galing sa bibig ng isang dating Pangulo. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a form... Hindi naman po minamaliit. Joke nga! So, hindi mo kailangan maliitin. Hindi mo kailangan maging gullible. President, hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by... Hindi daw malayo yung he will be taken seriously. Alam mo, ang siseryoso lang sa sinabi ni Presidenteng PRRD na ganon. Yung mga katulad mo, ikaw, yung grupong malamang yung Makabayaran Black, yung Quadcom, yung may halong dilaw, yung may halong komunista, kayo-kayo na lang. Kayo-kayo lang naman ang talagang siniseryoso yung sinabi ni PRRD na ganon. Tingnan mo tong mama na to, sinisisipan, baka iseryosohin ng iba. Laka naman. Kayo ni Marcos ang sumiseryoso noon. Di ba? Nauhuli kayo sa sarili ninyong bibig. His blind supporters. Kahit nga si... Tinawag pa tayong bulag. Blind supporters, tinawag pa kaming bulag. Sino sumiseryoso? Yung blind supporters ba o kayo? Kayong dilaw, kayong makakaliwa, kayong nasa panig ni Marcos, kayong mga nasa panig ng NPA, kayong mga nasa... Kung ano, yung grupo nyo dyan, nag-tandem eh. Lahat ng talunan nag-tandem dyan. Alyansa ng mga talunan niya. Pangulong Bongbong Marcos, pinatulan ang sinabi ni Digo. Hirit ni PBBM. Diba sino sumiryoso, Torre? Yung blind supporters ba na sinasabi mo o yung presidente mo? Sip-sip ka kasi masyado, Torre. PBBM, mukhang takot lang si Duterte sa mga manok ng administrasyon. Siguro, kali na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Tingin naman ng National Bureau of Investigation, BBM, ikaw walang pag-asa. Hindi ka na makakaahon dyan sa droga. Paano? Ayaw mo magpa-drug test. Anong iisipin ng taong bayan sa'yo? Di addict. Pa-drug test ka. Patunayan mo na hindi ka addict. Tapos ang usapan. propaganda lang ang sinabi ng dating Pangulo. I don't think na hanggang ngayon may kakagatin pa rin ng mga mamamayan yung kanyang mga panawagan na patayan na lang. Wala namang kumahagat eh. Sabi ko nga yung grupo lang nila Torre, mga makakaliwa, sila BBM,
Dilawan, yan, yung mga nagsasanib-sanib na yan. Tinabla naman siya agad Eto ng mga mambabatas. Mga sip-sip to eh. Mga sip-sip to kay Tamba. Yayaman na siguro na itong mga to. No? Ako lang naiisip ko, ano na kaya ang mga kotse na itong mga ito? Ilan na kaya ang bahay nito? Ilan na kaya ang girlfriend nito? Hindi, ako napapaisip lang ha. Hindi tayo nagbibintang. Pero ang yayaman na nitong mga ito. Team Payaman! Shout out! Whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. This is coming from someone who has admitted to previously killing before. Kung si Justice Secretary Boying Rimulya Boying, kita nyo, nangangayayat na. Kung walang sakit to, tatakbo ring senador to. naman ang tatanungin, mas mabuti raw kung mga senador talaga ang magrereklamo. The senators themselves. Yung mga quadcom na yun, yung mga yun, napakaiyakin. Hindi naman silang sinabihan ni PRRD. Napakaiyakin, napakabalat sibuyas na itong mga politiko natin. Hindi ko alam kung politiko ba ito o babae. Hindi ko maintindihan eh. I have nothing against sa mga babae. Kaya lang, ano ba sabi ng batas? Huwag kayong, huwag kayong balat sibuyas. Complain, then we have reason to act on the matter. Kasi syempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements eh. It can possibly have a ripple effect. Ayon naman kay Senator Minority Leader Coco Pimentel, hayaan na lang ang DOJ at NBI na gawin ang kanilang trabaho. Ang isang tao na obses sa usapin ng kamatayan at pagpatay ay isang nakababahalang senyalis ng isang seryosong personality disorder. May pitik pa to si Pimentel. Naman ang mga Duterte may na si dating presidente. Ang kaalyado may pitik pa si Pimentel. Sige, magtanga-tangahan kayo pare-parehas. Naman, ang mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, bumanat kay Torre. Isaan niyang Torre, naka-ignorantehan ang general. Wala rin daw saysay ang reklamo ni... Alam mo, may pagka-ignorante nga yung banat na yun. Kasi ang pulis, may intel yan. Alam mo naman talaga kung nagbibiro ang tao, hindi. Pangalawa, wala talagang threat pag ang tao nagsalita. Kadalasan, pag ang tao ay may gagawin, hindi yan mananakot. Ay, papatayin kita. Oy, bubugbugin kita. Hindi. Biglaan niya, magugulat ka. Hindi pwedeng ganito na nag-a-announce. Isipin mo, in-announce niya. Sa rahat. Ang daming tao doon, libo-libo, nandoon kami. Umalis lang kami para mag-show ng Banateros sa SMNI. Alam namin kung gaano kadami doon. Andoon ang mainstream media ang kakampi ni Marcos. Andun din ang kalaban ni Marcos na mainstream media na SMNI. Ibig ko sabihin, dyan ba naman, hindi kayo makapag-isip na iyan ay biro? May katatangan nyo ba naman talaga naman kayong mga tao kayo? Anong nangyari sa Pilipinas? Talaga bang hindi? Kasi ako naniniwala na naghihirap ang taong bayan dahil ay nabobobo ang taong bayan dahil sa kahirapan, walang makain. Pero itong mga politiko na ito, mayayaman naman ito. Bakit parang naging bobo? Marami namang kinakain yung mga yan. Sa katunayan, pati hindi nga kanila, kinakain nila eh. Di ba? Busog naman yung mga yan eh. Busog na busog yung mga yan. Bakit ang tatangan ng mga politiko natin ngayon hindi ko maintindihan? Ito, kulang daw ito sa legal na basihan at katawa-tawa. Giit pa ni Panelo, hindi gaya ni Torre, may common sense at alam daw ng mga senador ang anyay Duterte joke. Maituturing nga raw na papuri sa mga pambato ng administrasyon ang sinabi ng dating Pangulo. Gusto lang daw bigyan diin ni Duterte na malakas at mahirap talunin ng mga senatorial candidate ng administrasyon. Performance will start momentarily.